So, bibrief lang kita. Ha? Mag-aararo tayo. Kailangan galingan mo kasi one take lang to, okay? Gusto ko yung sophisticated na lakad, okay? Ay! Ganun na yan? Ayun na yun? Ay, kuya! Wait! Break! Break, Sofia! So, ito yung ganito. Ba, mag-araro, kuya? Okay. Meron daw tayong mga terminologies na dapat gamitin sa isang kalabaw. O, ganun. Pag ganun. Ay, paatras yun? May reverse. Ano yung munang pampalakad sa kanya? Hey! Ay, kuya! Wait lang, saan ba yung linya? Kahit saan? Okay na daw yan. O sige, kung saan na lang. O sige. Ayan. Kuya, masyado po ako nag-e-enjoy pala dito. So, ang gagawin pala ng pag-aararo, ay, parang ang dami palang ginagawa. Tapos, balik agad. Inaararo daw ang lupa para mas madaling makasingaw ang hangin at makapasok ang tubig. Sa pag-aararo din nahahalo ang minerals at organic materials na meron ang lupa. At dahil mas lumalambot ang lupa, mas madaling pumapasok ang mga sustansya sa ugat ng halaman. Ay, kuya! Hindi kasi siya nakokontrol. Malakas talaga siya. Kayo hindi nyo kasi alam. Tignan nyo. O yan, pag ganyan, edi mas madali. Ikaw na yan, tapos ako nito yan. Pagtulungan tayo. Magtanim ay di biro. Maghapong nakayuko. Nakakapagod siya. Okay, reverse. Sofia, balik. Tama ba itong sinisira? Tama ba itong sinisira natin? Ayan, no? Ayan, medyo nasisira na siya, mga kapuso. Ayan, no? Sofia, good job! Great! You're doing great! Makikita mo sarili mo sa TV. Good job ka pa rin sa pag-aararo, Shuvi. On to the next challenge, ang magtanim ng kamatis. Mga kapuso, pagkatapos nga po natin araruhin ang lupang ito, tataniman na siya natin ng kamatis. At nandito na siya. Ilang days old na to? Ano po siya? 1 week. 1 week old, 7 days old na kamatis. At saka meron na po siyang mga dahon, kaya mas madali na siyang itanim. Paano natin siya itatanim? Sa pagtatanim, kailangan munang gumawa ng maliliit na hukay o plot. Kada hilera, 2 butas lang ang dapat gawin para may pagitan ng 2 halaman. Sunod itong lalagyan ng pataba o organic fertilizer na aming ginawa. Oh, yan na siya, mga kapuso. Basta hindi siya masisira sa hangin. Ayan, pagkatapos po natin itong gawin, ang pagtatanim, lahat-lahat nagawa natin pag-aararo, pagpa-fertilize, pagtatanim. After po nun, syempre, ang exciting part kung saan magluluto na po tayo ng pagkain. Tara, luto na tayo, kuya. Kailangan ko lang tikman ang kinabatisang manok na yan. Let's go. Galing to sa farm nila, mga kapuso. So, ito mismo ang ating main ingredient para sa ating kinamatisang manok. Tsaka tingnan mo, fresh na fresh. Sa kawali, una munang maggigisa ng bawang, sibuyas, at kamatis. Igigisa ito hanggang sa kumatas ang kamatis. Sunod ay hahalo ang manok. Titimplahan ito ng paminta at asin. Pakukuluin lamang ng 5 minuto. Naihahalo ang patatas, carrots at tubig. Pakuluin ulit ito ng 10 minuto naman. Pagkatapos, ilagay na ang pechay at siling haba. Maya-maya pa, ready to taste na ang kinamatisang manok. At ready na nga ang ating kinamatisang manok. Tikman na natin. It's tikman time! Yan. Tikman natin. Lasang kamatis. In fairness sa kamatis nila, lasang kamatis. Tsaka masarap. Kamukha siya ng tinola, pero nagigets ko na yung kamatis na gusto nilang iparating. Kasi more sumasabog yung flavor ng kamatis sa sabaw.
I-rate ko to 9 out of 10.